Kumusta mga brad? Marami nga po ang nagulat sa biglaang paglabas ng Suzuki Bergman 15 or Suzuki Bergman 150 nga po. Kasi kalalabas lang din ng Suzuki Bergman Street 125. 2026 model doon nga po sa India. At ngayon Suzuki Bergman 150 naman yung nilabas nila. Pero hindi po sa India. Doon po sa Colombia. At yung itsura nga po nito, talagang kakaiba din. Meron kasi siyang projector light sa gitna. Pero pagdating nga po sa looks, pogi din naman siya. At hindi lang yan sapagkat kargado nga din po ito ng mga pangmalakasang features. Kaya ang tanong nga po agad ng mga Suzuki lovers, kailan ilalabas sa Pilipinas? Yun po ang hindi pa natin alam kung kailan nila ilalabas or kung ilalabas nga ba nila. Pero sana ilabas nila para naman may katapat na si PCX, pati na rin si Aerox, pati na rin si Honda Click. Kapag nangyari nga po yun, maganda-gandang labanan talaga to pagdating sa 150 to 160 category. Hindi kasi kayang tapatan ni Suzuki Bergman Street 125 yung mga yon. Kinulang siya sa displacement. At kung sakali nga pong ilabas sila sa Pilipinas at kapag nangyaring mas mababa ng kaunti yung presyo niya, baka mas malaki yung tsansang duduminahin niya yung mga kalaban niya. Syempre kadalasan kasi talaga or halos lahat nga po ng brand na the Big Four, mahal talaga. Kaya abangan na lang natin ang isang to kung ano yung magiging resulta. At itong Suzuki Bergman 15 nga po ay merong 149 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Medyo tagilid siya sa bagay na yon. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 14.2 horsepower at 8,500 RPM, 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang magarga ng 8 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman na po ng 42 kilometers per liter. Ang sukat ng kanyang long 110 by 80 by 17 sa harap at 130 by 70 by 70 naman po sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po dito, ito po ay naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 760mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po nito ay may kabuuang bigat na 145kg. So medyo may kabigatan din siya para sa isang 150cc. Makapunta naman po tayo sa iba mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka full LED na po. At kung titignan nga po natin yung headlight niya, medyo kakaiba nga talaga. Dahil nga po sa kanyang projector light sa gitna. Pero all in all, okay naman. Gwapo naman siya. Ang kanyang gauge panel dito po ay naka-TFT display. At nakakilis na nga din po ito, syempre. Hindi rin mawawala ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Syempre, meron din po itong TCS or Traction Control System. O diba, hindi rin talaga siya magpapahuli pagdating sa mga pangmalakasang features. Pero ito mas pangmalakasan to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may sub tank na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At alam ko maraming nakapansin na meron nga po siyang kamuka. Yes po, meron talaga siyang kamuka. Kamuka niya yung Chinese brand na Hauji UFR 150. Ang totoo niyan kaya sila magkamuka kasi iisang motor lang po sila. Yes po, iisang motor lang po sila. Ito motor nga po na ito ay niribadge o nirebrand nga lang po ni Suzuki bilang si Suzuki Bergman 15 or si Suzuki Bergman 150 nga po. Yung Suzuki kasi tsaka Hauji doon sa China ay meron pong tie-up. Meron po silang partnership. Kaya may mga motor po si Hauji na nire-rebadge o nire-rebrand ni Suzuki. At hindi na po bago yon. Marami na pong gumagawa niyan. Kaya hindi po talaga natin pwedeng sabihin na kapag China, low quality na. Hindi po ganun. Depende na lang din po siguro sa paggamit mo. Ikaw Brad, ngayong alam mo na Chinese brand pala itong motor na ito, kung sakaling dadalhin siya sa Pilipinas, bibili ka pa ba? Kung ano mo yung sagot mo, i-comment mo na lang yan kasi tatapusin ko na to. Okay, bye.